Ito yung pwedeng ipadala ng Golden State Warriors para kay Domantas Sabonis, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Trayce Jackson-Davis, isang unprotected 2027 first round pick at future second round pick swaps. Matatanggap naman ng Golden State Warriors ay Domantas Sabonis at potential na isa pang manlalaro. Okay na mga idol ang trade na ito sapagkat ito ay mabibigyan ang Kings ng mga batang promising talent at mga draft capital asset para mag-rebuild. Hindi na masama ang kanilang matatanggap dito mga idol. Well, nakadepende naman po yan sa taste ng Kings kung ano ang kanilang gustong makuha. Pwede yung mga ganyang tipo o pwede na sila mag-demand ng isang high-profile na player katulad ni Jimmy Butler o si Draymond Green. Pero ang package na yan para yan sa Golden State Warriors para makuha nila si Sabonis, mayroon pa silang Stephen Curry, mayroon pa silang Jimmy Butler at Draymond Green. Big Four ang kanilang mabubuo. Kaso nga lang, maraming mga rotational player ang mawawala sa kanila. Ikaw idol, pabor ka ba sa proposal na yan? I-comment lang. Approve naman para kay Dwyane Wade itong ginagawa sa ngayon ni Shai Gilgeous-Alexander. Ayon pa kasi kay Dwyane Wade, ang mga best player ay mayroong high IQ, yung kanilang manipulate ang laban. At yan daw mismo ang ginagawa ni Shai sa ngayon. Kanyang iniintindi ang laro, body movement ng kalaban, yung kanilang depensa. At matalino raw itong si Shai Gilgeous-Alexander sapagkat nakukuha niya ang gustong tawag para sa kanya. Kaya isa po itong rare na talento para kay Shai Gilgeous-Alexander na nagagawa niya ang mga bagay nito. Kaya as of now, best player na itong si Shai. Pinatunayan lamang daw ni Paul George na hindi pa siya tapos sa NBA. Pero kung tutuusin mga idol, trabaho naman yan ni Paul George na kumamanda ng malaking numero. Sa season na ito ay sumasahod po ng nasa 51 million itong si Paul George. Yan po ang kanyang sasahurin mga idol sa isang taon. Ang rason kung bakit siya ay binigyan ng ganyang kalaking kontrata sapagkat ine-expect mismo ng Sixers na magbibigay siya ng ganyang kalaking kontribusyon. Actually, matagal na po ang kanilang hinintay at mataas na pong pasensya ang kanilang iginugol. Kaya sa ngayon, finally, nakukuha na ng Sixers ang kanilang hustisyang hinahanap sa kanilang malaking pasahod kay Paul George. Kaya marami talaga ang nagiging fan nitong si Victor Wembanyama. Napaka-humble niya nang siya'y tanungin patungkol sa kanilang namumong rivalry ng OKC Thunder. Ayon pa mismo kay Wembanyama, sa tingin ko ay wala pa kami sa level na yan. Hindi naman daw sila second seed team, hindi naman daw sila sumusunod sa OKC Thunder, hindi naman daw sila malakas sa regular season standing. Kaya sa ngayon ay hindi niya nakikita ang kanilang kupunan na parang may rivalry na sa OKC Thunder. Dagdag pa niya, siguro sa future kung kami ay nasa level na ng OKC Thunder, maybe matatawag na natin na rivalry yan. Kung tutuusin, pwede namang sabihin talaga ni Victor Wembanyama na oo, rivalry na kami. Pero mas pinili niya na magpakumbaba. Hayaan na lamang ang panahon na magpakita, magsalita kung ano na ang kanilang status sa OKC Thunder. Kung ito na ba'y sapat na para matawag na rivalry.